Eto matindi yung ano, yung lumabas na po ang totoong kulay ni, Tambaloslos mga bossing. Kasi kung dati very tahimik siya sa mga issues kay Inday Sara, ngayon may patutsada na siya. Mukhang ready ka na paring, Romualdez sa panibagong press con na ilalabas ni ano, ni Inday Sara. Sumipot siya, ang kapal ng mukha mo. Bakit kaya hindi mo sagutin, Romualdez, yung tanong ng taong bayan sa'yo kung saan mo dinala yung ano, saan mo dinala yung pera ng taong bayan? Ba't kaya hindi yun ang sagutin mo? Ba't hindi mo kaya sagutin yung issue ng Okada na sa Amerika ay convict, ano yata kayo, natalo yata kayo dun sa kaso? Bakit hindi? Bakit ano, ang, binabanatan niyo si Inday. Pero dito makikita ninyo na talagang ano na, si Tambaloslos, eh, alam mo na talaga dito parang inamin niya na siya talaga ang may pakana ng lahat ng mga hearing na ang target ay mga Duterte at mga Duterte supporters. Sige, i-play natin itong ano, balitang 'to. Wala raw alam sa laman ng mga resibo ng kanyang confidential funds si Vice President Sara Duterte. Naaawa na raw siya dahil mga tao niya ang iniipit ngayon sa Kamara. Welta naman ni House Speaker Martin Totoo Romualdez. naman na yung mga tao ni Inday Sara yung iniipit Totoo naman na yung mga nakadikit kay PRD iniipit Kasi hindi nyo naman kaya tong ipakontempt si Inday Sara. Si PRD di nyo rin naman kayang ipakontempt 'di ba? Nangyari na yan nung nakaraan. O kaya nga kung ako sa'yo, Inday Sara, kung ako sa'yo, umattend ka dyan, tapos just tell them repeatedly, just like what you did doon sa iyong budget deliberation. You tell them repeatedly that you will not answer to them. I do not respect you. I only answer to COA. You are not COA. Di ba? You are not COA. Sabi nito, Boss Dada, bakit din tong COA na di nagsasalita na sila dapat mag-investigate? May power nga kasi ang Congress to investigate. And kasama po ang COA doon sa ipinatawag nila at magpaliwanag nitong mga issues na ito dahil nga si Inday Sara hindi naman daw umaattend. So sinong ano nila kakausapin nila? Hindi ang kakausapin nila yung mga taga COA. Oh, so yun ang ano diyan, yun ang sistema diyan. VP Sara, ilabas mo na yung video na nasa sana nga ilabas niya na yung video na nasa kanya para mapahiya itong mokong na ito. Dito mo talaga makikita, tuspok na tuspok itong si speaker dito. Si VP Sara na mismo ang magpaliwanag sa kanilang hearing. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Kasi kahit naman anong paliwanag, let's say magpunta dyan si Inday tapos magpaliwanag siya, do you think maniniwala yung mga aliporis mo? Hindi maniniwala yung mga yun. Kasi nga, sa kanila, hindi pa man nagsisimula yung hearing, guilty na yung mga Duterte. Kaya nga nila inano Kaya nga sila hearing para maipahiya itong mga Duterte. Di ba, si PRD, kita mo, ang tagal-tagal na pinapahiya, may kaso na ba to against sa kanya, doon sa mga binibintang sa kanya? Wala naman. So sinasabi dito ni Inday Sara, naawa ko sa tao ko kasi unang-una sa lahat, itong mga tao ko, nadadamay lang naman 'to, hindi naman dahil may problema kami sa finances Nadadamay lang naman 'to kasi ako si Inday Sara Duterte. And I am a huge threat pagdating ng 2028 Well, let us just hope that she will really run for 2028 kasi kung hindi, wala, ibig sabihin ano talaga, this is all for show. So sana lang. Oh, sige diretso. Ilang araw ng laman ng balitang paghahanap kay Mary Grace Piatos. Isa siya sa mga pumirma sa acknowledgement receipt na pinang-liquidate sa higit 600 million pesos na confidential funds ni Vice President Sara Duterte mula noong 2022 hanggang 2023. Higit 4,000 resibo galing Commission on Audit ang binusisi ng House Committee on Good Government. Ilan sa mga ito ang nabistong Magkano kaya yung itong mga to? 100,000? 200,000? Hindi naman pala kalakihan. Pero wala raw alam sa mga ito ang bise. I have no comment on that, no, because I've not seen the acknowledgement receipt na kanila na sinasabi, because basically lahat
ng mga documents, hindi siya dumadaan sa akin. Kahapon, humarap sa pagdinig ng komite ang mismong Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez na pinakontempt ng Kamara. Pero kahit siya, wala rin daw alam kung paano ginastos ang pondo. Ang Special Disbursing Officer naman na sina Gina Acosta at Edward Fajarda kasama na sa 4 na naunang pinakontempt ng Kamara. Pero hindi rin sila mahagilap. Sabi tuloy ni VP Sara, naaawa raw siya sa mga tauhan niyang nadadamay sa pamumulitika sa kanya. Kung makita ninyo. Nakakaawa talaga mga bossing kasi tinan mo, ano lang ba punot dulo nitong issue na to? Ang punot dulo ng issue na to, si Inday Sara, tayo natatakbong presidente sa 2028, kabang-kaba sila. Tinan mong kapulpulan ni Tambaloslos. Yung pera na yan, galing yan sa pinsan niya. Galing sa opisina ng pinsan niya yung pera. Ibinigay sa kanya yung pera ng madalian. Actually wala na nga doon yung pinupunto nila eh. Ang pinupunto na nga nila is kahit naman ginastos niya ng mabilis, nakita naman natin na palpak yung kanilang mga resibo. 'Di ba? Palpak yung mga resibo ng Office of the Vice President di umano. Kaya itong sobrang sobrang imposible talaga nitong mga nangyayari na to na binabatikos natin si Inday Sara tapos etong si Bongbong Marcos at yung kanyang julalay na si Bersamin nakalusot doon sa pagta-transfer ng pera sa kanya ng super late. Siyempre kung sobrang late yung pagta-transfer sa iyo ng pera, sobrang late yung pagta-transfer sa iyo tapos gagastusin mo siya sa maikling panahon, talaga magkakamali-mali ka ng accounting dyan. Pero bigyan mo ng time, lalabas din yan. Tulad ng confidential funds ni Inday Sara na sinasabi nilang may issue. Gaano ba kalaki yung may issue? Di ba? Yun yung mga dapat na tinitingnan. Okay, sige. Aside from Inday Sara, sino pa ba? Lahat ng congressman, merong issue ng pagtatago ng kanilang mga gastusin. Ito si Romualdez, tinanong lang kung totoo ba yung balita na yung travel expense mo ganito kamahal. Tingnan mo, pinakulong niya kagad yung mga nagtanong sa kanya. O, di ba? So, ang dami-daming mga kabulastugan ngayon na dapat na silipin ng ating gobyerno in aid of legislation, nakafocus sila dun sa mag-amang Duterte. Sana lang talaga Inday ha, itong mga nangyayari na ito will kumbaga get tattooed sa puso at isip mo. And sana hindi mo makalimutan itong pagkakataon na to na nangyayari sa buhay mo. You need to fight for it. You need to fight for your family's legacy. You need to fight for your kids. You need to fight for PRD. And para sa lahat ng Pilipino, napakalaking responsibilidad, Inday Sara. Pero yun lang ang tama eh. Masyado niyong ginalingan eh. Kaya yung mga tao gustong-gusto kayo. Masyado niyong ginalingan kaya yung ibang mga tao banas na banas sa inyo dahil napakarami mga illegal na mga aktibidades. Tuwid kayo sila sa pag-persecute sa ako, sa pagbukod sa ako, sa pagdaot sa ako ang pangalan, na-appeal ang ilangan trabaho, na-appeal ang ilangan pangalan. Ang pahayag na yan ng bise, tinabla ni House Speaker Martin Romualdez. Kung ayaw daw niyang madamay ang mga tauhan niya, dapat na siya sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explica. Siya lang yata may alam kung ano nangyari sa mga pondo eh. Kaya dapat siya lang mag-explica. O ikaw, anong alam mo sa mga nangyayari sa pondo? Kung halimbawa nagtatanong kami sa inyo ngayon tungkol sa mga pondo ninyo, bakit hindi nyo i-open yung books ninyo? Bakit ang tanong ng taong bayan ni PRD na i-open yung books ninyo, bakit hindi nyo ino-open? At saka yung tanong ng mga mamamayan sa'yo, Martin, na totoo ba yung Okada issue? Bakit hindi ka na nagsasalita ngayon? Dati dinay-dinay ka. Bakit ngayon hindi? Ikaw ang may alam sa mga pondo, Martin. Ikaw ang mahilig sa pondo. Ikaw ang bigay ng pera sa mga mamamayang Pilipino. Ikaw ang bigay ng ayuda sa mga Pilipino. Ngayon, ilan yung mga ayudang pinagbibigay ninyo? Ilabas ninyo yung listahan kung gaano nakalaki yung ginastos ninyo sa pang-aayuda at kung saan napunta. Kanino? Naka-itemize din ba yan? Nakapangalan din ba yan?
Meron po ba kayong accounting diyan? Wala ba kayong ano, kayo ba sa sarili ninyo wala po kayong mga notice of disallowances? Or sino po ba ang may mga notice of disallowances sa buong Pilipinas? Bakit sinisingled out natin si Inday Sara? Sasabihin mo na si Inday ang nakakaalam ng pondo? Ang nakakaalam ng pondo ikaw. Dahil ikaw ang ikaw ang may power of the purse. Hinahanap namin kung saan nyo dinadala yung pondo nyo, hindi nyo naman sinasabi sa amin. Tapos ngayon hinahanap nyo si kay Inday kung saan niya dinadala yung kung saan nyo dinadala yung pondo. Kakapal naman ang mukha nyo, pinakikita naman sa inyo ni Inday, nilabas naman ni Inday. Yung kanyang mga resibo, o meron lang discrepancy, maayos naman yan, meron pa sila until February. Tama. Sana, Romualdez, maging taong batas ka. Dapat pro-constitution ka. Na binigyan ng kapangyarihan ng Estado ang COA para mag-imbestiga. Let them investigate. At kung ano yung kanilang final na decision, let them do what is yung nasa proseso. Which is, kung nakita nila at hindi na ipaliwanag, hindi na satisfy ng office ni Inday Sara yung kanilang mga questions, yung kanilang whim, kung hindi na satisfy ng Office of the Vice President, and then mag-file sila ng case sa Ombudsman. And then mag-file sila ng malversation sa Ombudsman. Tapos ma-file sa korte. Hindi diyan sa Quadcom hearing. Ngayon, napakadami nyo naman ng ebidensya, kahit ang pumunta si Inday Sara diyan, sigurado naman ang sambayan ng Pilipino hindi naman niya masasatisfy yung mga congressman mo. 'Di ba? So gawin niyo na lang yung articles of impeachment. I-impeach nyo na kagad, ba't nyo pa pinatatagal? I-impeach nyo na dyan sa Congress para pagdating sa Senado, ma-hearing na whether ito ba talagang si Inday Sara ka-impeach or not. 'Di ba? Unless ang talagang plano nyo lang is really not to file impeachment right away, kahit ang dami-dami nyo nang nakikitang mga pagkakamali, sabi ninyo. Kasi kung talagang meron, kung talagang kayo ay kumbinsido na meron talagang kabulastugang ginagawa si Inday Sara o yung opisina niya, sana matagal na kayo nag-file ng impeachment. Kasi nga naman, kung impeachment, merong perpetual disqualification yan. Hindi ka na pwedeng magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Gusto nilang i-perpetual disqualification si Inday sa eleksyon, sa kahit na anumang eleksyon sa buong Pilipinas, kasi nga alam nila na threat. 'Di ba sinasabi ko sa inyo, the reason why etong mga mokong na ito ay pinipersecute si Pastor Apollo Kibuloy, kasi si Pastor Apollo Kibuloy may resibo. Si Pastor Apollo Kibuloy pwede talagang maging presidente ng Pilipinas. Kaya as early as now, sinisiraan na nila si Pastor para hindi makaporma. O kita mo, tumakbo si Pastor ng senador. Hindi ba? So, tuloy-diretso yung paninira nila. Dito naman kay Inday Sara, ganun din. Because Inday Sara is a strong contender for 2028. And alam din nila na if Inday Sara uupo, gagantihan talaga sila nito ni Inday Sara. Bakit? Binudol nyo Pinahirapan nyo yung tao So kung gumanti man si Inday Sara sa inyo, personal niya ng personal niya ng opinion. Pero para sa akin, mabuti na rin yung gumanti siya sa inyo para talagang malaman natin sino ba talaga nagsasabi ng totoo, sino ba talaga ang gumamit ng kaban ng bayan na ginamit sa kalokohan. Nakita natin dito, sa statement pa lang na to ni Romualdez, alam mo na kagad na talagang mukhang siya talaga ang may pakana nito. Oo, siya talagang may pakana nito, mga bossing. Kasi kita mo yung galit niya, siya naman yata yung may 'di ba sabi ko nga sa inyo, kapagka wala kang personal na galit dun sa tao, hindi ka ganyan magsalita, 'di ba? Ganito lang. Ayun nga, I think kailangan na ni VP Sara na talagang ipaliwanag dito sa Quadcom yung
yung 'tong problema ng kanyang opisina. Kasi talagang siyempre ang Quadcom ipapatawag niyan kung sino may mga alam. Kaya pinapatawag namin yung mga empleyado niya kasi ayaw naman niya umattend. Kaya gano'n ang ano rito, gano'n ang nangyayari rito. Walang politika dito, this is just the aid of legislation. 'Di ba dapat gano'n, pero hindi, nakita mo yung sagot niya. Baka dapat siya na umattend, baka mukhang siya lang naman yata nakakaalam, noong mga pondo-pondo. So parang sinasabi dito ni Tambaloslos na hindi alam ng mga tao niya na nangungurakot si Inday Sara. Putya, magkano lang yung pera na yan, Tambaloslos? Magkano yung flood control project ninyo? 1.4 billion per day. 400 billion per year. Saan ka naman makakita ng ganyan, Tambi? Mahiya ka naman sa balat mo. Ikaw maghahanap ka ng ano, paaatinin mo si Inday Sara sa hearing na alam naman natin na politika lang. Bakit kaya hindi ka mag-lead by example? Ipakita mo muna kung saan mo dinadala yung kaperahan mo. Yung conflict of interest ninyo na ikaw yung Speaker of the House tas ginawa mo di umano na yung asawa mo ang treasurer. Ay papaano yun? So, kayo na may-ari ng Congress, gano'n? 'Di ba? Tsaka totoo ba yung balita, ito tanong lang, totoo ba yung balita na may mga talent fee daw yung mga congressman depende daw sa tindi ng banat sa mga Duterte, kaya daw pinapahaba yung mga hearing diyan? Tignan mo yung Quadcom, gaano na kahaba yun, ilang hearings na yun, 12 hearings na yata yun. Kanino galing yung sinasabi nilang generous allowance na tinatanggap ng mga congressman? Di umano ito, na kanino galing yun? 'Di ba, sa taong bayan, isa pang problema natin, etong matagal na nating sinisilip na yung mga congressman mo, may mga sarili silang construction firm, tapos fina-funnel nila sa mga construction firms nila yung mga project ng DPWH. Yun ang dapat na i-explain mo. Hindi yang pera ni Inday Sara na meron pang ilang buwan para ma-settle at papaano nila mase-settle? Pinapatawag niyo lahat ng taga-COA, pinapatawag niyo lahat ng mga empleyado at, ng Office of the Vice President. Papaano nila matatapos yung reconciliation nila diyan sa hinahanap niyong mga pera? Yung pag-transfer ng pera mula sa PhilHealth, yes. Bakit yan hindi natin ibalita? Balita ko boss, di umano, impeach VP Inday then remove forcefully. BBM then replace Martin as president. Nako po. Kung ganito ang plano nila, pati ibig sabihin sobrang taas ng pangarap nito, pati pinsan niya tataluhin niya. Kung ganun man, galingan niya. Kailangan 'pag ibinaon niya, kailangan yung hindi na makakaahon. Sana 2018 na para makaganti tayo sa mga tuwad na ito. Simulan muna natin dito sa 2025, ha. Kapagka hindi nakaupo yung mga nasa ticket ni Bongbong, ibig sabihin nagbago na tayo. At, ibig sabihin, nagising na tayo sa katotohanan. Pero kapag umupo pa rin yang mga yan, bahala na kayo sa buhay ninyo. Huwag na lang yang bigay sa mga officials ng OVP o sa deputy. Ganito rin ang sentimiento ng Makabayan Bloc. Tingnan mo. 'Di ba sabi ko nga sa inyo yung may mga kaso, yung mga may kaso ng pandarambong, kaso ng mga child abuse, sila ngayon ang bida. Sila ngayon ang namamayagpag. Tangina, parang na tayong isang bansa ng puros mga kriminal. Yung mga matitino ipinakukulong, yung mga may kasalanan nasa gobyerno, yung anak ng dating diktador na magnanakaw, naging presidente pa ulit. Tapos yung pinsan na wala naman nagawa sa sarili niyang distrito, sa kanyang probinsya, putya ngayon, hari-harian. Kasapakat, sino? Etong mga makakaliwa. Kasapakat yung mga makakaliwa. Itong mga tao na ito, yung mga nagre-recruit, nagdodoktrina ng mga nasa mga liblib na lugar, isasama gagatungan nila para magalit sa gobyerno, iti-train nila, pahahawakin nila ng mga armas, aambushin yung mga sundalo at mga kapulisan natin, pati yung mga komunidad na hindi nakikisimpatya sa kanila, tapos kalaunan mamamatay.
Ilang mga kabataan na ang namatay dahil sa pakikibaka ninyo? Bakit hindi yung mga anak ninyo? Oh, ayan sila, kung sino, anak ni Rizon Tiveros, anak mo, anak ni Brosas, anak ng lahat ng mga kalahi niyong mga demonyo. Bakit hindi kayo i-recruit niyo yung mga anak niyo, i-train ninyo, tapos papuntahin niyo sa bundok, labanan yung gobyerno? Bakit hindi gano'n ang gawin ninyo? Yung mga anak niyo nag-aaral saan? Lasal, Ateneo, sa ibang bansa. Nakakapal ng mga mukha ng mga ito. Niya yan. Siya nga yung pinapasalang namin, ayaw niya mag-take oath. So, Kasi nga, hindi nyo nga naiintindihan eh. Hindi nyo nga alam eh. Kung ano yung, kung dapat ba talaga siya mag-take oath o hindi. Hindi nyo nga alam yung rules ninyo mismo eh. Kung siya ba ay resource person or ano eh. Or witness eh. Yabang-yabang mo, Franz Castro. Ang tanga-tanga mo naman sa Quadcom hearing. Kung makapagsalita ka, kala mo katali-talino mo, ang bobo-bobo mo naman. Meron ka pa, tangina, alam mo yung rack mo sa likod, dapat ang laman niyan libro, hindi puros mga notebook. Kaya wala kang natututunan eh. Kaya pulpul ka pa rin hanggang ngayon, hindi ka nag-aaral eh. huwag siyang hipokrita. Ikaw ang ipokrita. Guilty ka sa kasong child abuse, punyemas ka. Tapos siya ang ipokrita, walang kaso si Inday Sara. Kung meron ditong ipokrita at kung meron ditong satanas, ikaw yun. Pulpul ka, wala kang alam, ang tagal mo ng teacher, pag-pronounce lang ng mga salita, wala ka pang alam. So wag kang magmatalino, Franz Castro, dahil ang kung anong meron ka, kapal lang ng muka, kapal lang ng apog, yun lang ang meron ka. Aside from kapal ng apog, tangina wala na. Wala kang utak, wala kang modo, wala kang putak, ginawa kang kawawa ni Duterte. Pinaglaruan kayo ni Duterte, lahat kayo mga makabayad black, pare-parehas pa kayo ng script. Meron ka pang ipokrita. Suntukan kayo ni Inday, palag ka, para magkaanuhan na kayo, suntukan kayong dalawa, kaya gusto mo rambulang kayo. Si Inday mag-isa, isama mo lahat ng mga kaibigan mo dyan sa Quadcom. Tingnan ko lang kung hindi kayo paggugugulpihin ng mga yan. Sa Lunes, November 25, nakatakda ang susunod na pagdinig ng House Committee on Good Government. Ayon sa liderato ng komite, maaari Alam mo, naman sobrang nagalit ko dito sa mga putang inang na to eh. Itong mga hayop na mga makabayad black na to eh. Sana putang ina pagka siningil ng kapag siningil ng langit, si Bongbong, dapat isama na kayo eh. Oo, dapat magkakasama kayo. Dapat nga sa isang libingan lang kayo mapunta eh. O libingan ng mga tanga. nilang tapusin ang pagdinig kung dadalo na ang 4 na opisyal na kinontempt na tinuturong may kinalaman sa kung paano ginastos ang pondo ng taong bayan. Nagbabalita mo. Alam nila kung saan ginastos. Binigay nga sa inyo eh. Binigay na nga sa kuwa yung mga resibo eh. Hanapan nyo ng problema, hinahanapan nyo ng butas. Mary Grace Piatos. Patunayan nyo na mayroon talagang Mary Grace Piatos. Kasi kung wala kayo, sabi nga the burden of truth is nandoon sa nag-aakusa. Kayo nag-aakusa eh. Kayo maghanap ng ebidensya. Tama mali, dapat meron na kayong ebidensya kung talagang meron kayong kung meron na kayo talagang let's say for example, ebidensya that can implicate Inday Sara para makasuhan or ma-impeach. Dapat ipakita nyo na lang. Hindi yung putya witch hunt yan eh. Wala kayong ebidensya and then let us investigate for us to find evidence. Tangina, ibig sabihin nun, tinatrabaho mo ko. Wala naman reklamo sa akin eh. Wala naman akong kaso eh. Pero bakit mo ko pinipilit na hanapan ng mali? Ibig sabihin, gusto mo talaga akong makasuhan. Ibig sabihin, gusto mo talaga akong mawala sa posisyon. Yun lang talaga ang plano nitong mga hinayupak na ito. Malang araw, mamamatay din ng mga putang ina niya. Antayin na lang natin. No? Kasi sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, tayo na ibang klase ang kapal ng mukha nitong mga makabayan black na to talaga. Diyos mio. Ito. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang
inuurungan, banateros ay tinutulungan. Mga ordinaryong Pilipino, bawat mali tinututukan. Handang ituwid mga baliko, kasagutan sa tanong matino.